Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father. I glorify the name of the Almighty God, Yahweh, for He is amazing, and He forgives us of our trespasses. Every day, nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya nga, di ba yung prayer na itinuro sa atin ni Jesus Christ, forgive us our trespasses, nakalagay dun, di ba? Kasi araw-araw nakakasala tayo. Or minuminuto, no? May mga oras na ganon. Kaya hihingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. At hihingi rin tayo ng kapatawaran kay Jesus Christ dahil nagpapatawad din siya ng kasalanan ng mga tao. Just like our Father. Dahil si Jesus Christ, binigyan ni Almighty Father ng dominion, power, and authority sa mundo. So that we may be saved by the blood of Jesus Christ. Ginamit ni Almighty Father si Jesus Christ para maging malinis tayo, hindi na natin kailangan pa ng mga animals to sacrifice for burnt offerings, for grain offerings, for drink offerings. So, sinakop na lahat ni Jesus Christ yun. No? At nagpapasalamat din ako sa Holy Spirit dahil sa He's reminding us of the goodness of our Father. And for the gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. Every day dapat meron tayong mga fruits. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pero not all of us will have the same gifts of the Holy Spirit, no? Iba-iba ang mga gifts na binibigay sa atin ng Holy Spirit. At yung mga nagkakasala kay Almighty Father, pinapatawad ni Almighty Father. Yung mga nagkakasala kay Jesus Christ, pinapatawad din ni Jesus Christ. Pero pag nagkasala sa Holy Spirit, yun yung kapatawaran na walang, yun yung kasalanan na walang kapatawaran. Pag nagkasala sa Holy Spirit. Kaya mag-ingat tayo, no? Sa ating mga salita. Sometimes kasi, di ba, gusto mong sabihin yung totoo, pero kung magsasalita ka ng totoo, baka makasakit yung kapwa-tao. So, ano ba dapat, no? Minsan nahihirapan ako, gusto kong sabihin yung totoo. Pero pag nagsabi ako ng totoo, baka makasakit naman ako, no? Natatahimik na lang. Ganun ba yun? Pero pag dumahimik ka, parang nagsisinungaling ka. Ano ba dapat? Kaya lalapit tayo kay Almighty Father. Hingin natin yung kanyang blessings. So last time, we read Nahum chapter 2. Kasi 3 chapters lang ang Nahum. So itong Nahum chapter 2, iyan natin, recap natin. So ang mundo na to, it will be destroyed. Dahil ang mundo to is like Nineveh, like Sodom and Gomorrah, like Babylon, like Assyria. Kaya dapat bumalik tayo sa tatay natin. We should repent. Dahil lahat tayo makasalanan. Pag nagsasabi tayo na malinis ako, wala akong kasalanan, nagsisinungaling tayo, ginagawa natin sinungaling,
si Jesus Christ. Ginagawa natin sinungaling yung tatay natin pag sinasabi natin tayo ay malinis at wala tayong kasalanan. Kaya lahat tayo, no? Makasalanan tayong lahat. Dahil pag sinabi mong wala kang kasalanan, nagsisinungaling ka. Dagdag na naman ang kasalanan yun. Pag mayabang ka, kasalanan yun, arrogance. Pag hindi na-acknowledge yung Almighty Father, hindi na-acknowledge Jesus Christ, kaya bangan yun, hindi sinusunod si Almighty Father. Kasalanan yun. Pag hindi mo minamahal yung kapwa-tao mo, ibig sabihin na hindi mo rin minamahal si Almighty Father, hindi mo rin minamahal si Jesus Christ. Dahil kung ano ang ginawa natin sa kapwa-tao natin, ganoon din ang ginagawa natin sa ating Savior, di ba? Kung ano yung, kung sinaktan mo yung kapwa-tao mo, parang si Jesus na rin yung sinaktan natin. Pero kapag tinulungan mo yung kapwa-tao mo, parang si Jesus na yung tinulungan mo. At dahil doon, mapapapurihan ang pangalan ni Jesus Christ. At pag nagpapurihan ang pangalan ni Jesus Christ, mapupuri din ang pangalan ni Almighty Father. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin para hindi tayo magaya sa mga tao ng Nineveh. Dahil yung Nineveh, o itong mundo, anong ginawa ng emptier? Yung emptier ay isang magnanakaw. Ninakaw niya lahat. At sinira niya yung vine branches. Ano yung vine branches? And ruin their vine branches. Yung connection natin kay Almighty Father because of our iniquities. Nasira yun. At ano ang tinanggal sa atin o ano ang ninakaw sa atin ng kaaway? Ano ang ninakaw sa atin ng magnanakaw? Yung ating birthright, yung inheritance natin. Kailangan makuha natin ang ating inheritance, ang tatay natin. Dahil siya ang totoong kayamanan. Sa mundong ito, lagi nag-aaway-away yung mga tao, no? Kaya lang hindi nyo nakikita nag-aaway-away dahil sumusunod na lang para wala nang gulo. Pero kung hindi sumusunod, puro away tayo ang mangyayari sa mundo na to. Yung abundance ng mundo na to, tinanggal na. At ang mundo na to ay, it will be shaken. Yuyug-yugin, yayanigin. At yun ay nasa decree na. It's been established already. Imagine, Book of Nahum to, ang tagal-tagal nito. Pero, decreed na, simula pa noon, kung ano ang mangyayari sa mundo. Conclusive na ito ang mangyayari. Natatanggalin ni Almighty Father ang wickedness. At kasama doon ang mga wicked people. Kaya ang mga tao ay matatakot. Magtatago sila pero wala silang mapupuntahan. Ito yung great harvest, no? Magiging desolate ang world. At ang mga tao ay fearful of their lives. Dahil yung mga tao parang mga leon. Prideful.
Kanya-kanyang hakot ang mga tao ng kung ano man ang makukuha nila dito sa mundo, ng kung ano man ang magagain nila, earthly possessions, material things, kuhanan ng kuhanan, agawan ng agawan. Walang katapusan, na greediness. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, behold, I am against you. Dito sa mundong ito, I will burn your chariots in smoke, and the sword shall devour your young lions. I will cut off your prey from the earth. Yung mga biktima ng mundo na to, pati yung mga biktima ng mundo na to, na-enjoy na rin nila ang mundo na to, no? Nagpapabiktima na sila sa mundo na to. Sumasabay sa agos ng mundo na to, sumasabay sa agos ng kasalanan. And the voice of your messengers shall be heard no more. Sino ba yung mga voice of ng messenger ng mundo na to? Yung mga nangunguna sa mundo na to, leaders. Hindi na madidinig, mga politicians, mga great men of this world. Hindi na madidinig. Dahil saan sila mapupunta, itatapon na rin sa eternal damnation. Susunugin ni Almighty Father. I will burn your chariots in smoke. So dito tayo sa Nahum chapter 3 and the last chapter of Nahum. Woe to the bloody city. Bakit tinatawag na bloody city? Pag sinabing bloody, madugo. Bakit madugo? Parang si Cain. Ano bang ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay niya, diba? So tayo, directly, indirectly, pinapatay natin ang kapwa-tao natin. Literally and figuratively speaking, directly and indirectly. Paano natin ginagawa yan? Yung mga tao na mataas ang mga bilihin, mataas ang mga charges, nagnanakawan, no? Hindi lang sa politika nagnanakawan, kahit saang lugar, nagnanakawan ng dignidad, kung ano-ano ang ginagawa, just to get ahead in this world. Woe to the bloody city, it is all full of lies and robbery. Purong-puro ng kasinungalingan ng mundo na to. At nakawan. Aware naman kayo na punong-puno ng nakawan sa mundo na to, di ba? Puro-puro ng kasinungalingan. Bakit? Politicians. Sisinungaling sila. Nagnanakaw din. Businessmen. Nagsisinungaling sila sa kanilang mga items na binibenta. So, as a consequence, parang nanakaw na rin nila ang kanilang mga tubo. Lahat ginagawa para sa kayamanan. Ginagawa sa pera. Ano pa? Sino pa? Mga pastors asking for tithes. Na hindi naman dapat maghingi ng tithes ang mga pastors dahil, or mga preachers dahil para sa mga Levites lang yon. So, anong ginagawa na? Nagnanakaw sila. Pag nanakaw yon, dahil hindi karapatan ng pastor na maghingi ng tithes. Ang pwede sa pastors, preachers, ministers, religious leaders ay wage, sweldo. Yun ang turo ni Jesus Christ. Ano pa? Yung mga empleyado nagnanakaw sa kanilang mga employers. Yung oras, ninanakaw nila. Binabayaran sila ng tama, pero yung oras, ninanakaw nila. Tamad. Or mga items, ninanakaw nila. Hindi sila nagpapaalam. Kahit papel lang yun, pag nanakaw yun. Kahit ballpen lang yun, pag nanakaw yun.
Nang dahil lang sa ballpen, mapupunta ka sa impyerno. Ano pa? Yung inflation. Ano pa? Yung mga timbangan. Sa palengke, sa grocery. Ang daming mga charges. Pero legal. Legal sa mundo na to. Nasa batas ng mundo na to. Pero kay Almighty Father, that's injustices. Pananamantala ng kapwa-tao. Dinadaan sa batas. Hindi makakaligtas ang mga tao na gumagawa ng injustices. Walang awa sa kapwa-tao. Ano pa? Yung mga tax. Walang katapusang tax. Sisweldo ka, may tax ka. Bibili ka, may tax ka. Ba't ganon? Di ba yung tax isang beses lang? O nakabayad na ako ng tax doon nung binili ko to ah. Bakit nung bibili ako na to may tax uli? Di ba binayaran na yung tax nito? Ba't ganon? Maliban sa monthly ng sweldo na tax, no? Meron pang yearly na tax. Meron pang quarterly na binabawas. Pero yung service naman na ibinibigay ng government ko lang. Corruption. Ano pa? Pag magpapatayo ng mga building, kulang ang mga materials, ninanakaw. Substandard items. Kaya nga ang mundo na to, woe to the bloody city. It is all full of lies and robbery. Its victim never departs. Bakit hindi umaalis ang mga victims? Kasi sila mismo nang bibiktima din sila ng kapwa-tao nila. Nagkikisali sa kasalanan ng mundo na to. Umiikot lang yung panloloko. Halimbawa, bibili ka ng sibuyas, no? Pero hindi ka nagbebenta ng asukal. Nagbebenta ka ng sibuyas, itinaas mo yung benta ng sibuyas mo. Tapos, bibili ka naman ng asukal. Yung isang businessman naman, itinaas naman niya yung benta ng kanyang asukal. Nag-hoarding naman. Tapos, yung isa naman ang binibenta naman niya ay bigas. Nag-hoarding din. Pare-pareho. At ang ginagawa sa mga prutas, pinapa-extend yung ano matawag doon, kung kailan pwedeng i-consume. Nilalagyan ng formalin. Pati ng mga isda, ganoon din ang ginagawa. Bulok na, ibebenta pa. Nakakamatay na, makaka-allergy na ng tao, makangati na yung tao pagkakainin yun, ibinibenta pa. Pare-pareho ang tao, mahirap at mayaman. Punong-puno ng chemicals ang ibebenta sa kapwa-tao para kainin. Pero siya mismo, hindi niya kakainin yung binibenta niya. Dahil alam niya kung ano ang ingredients nun eh. Kahit nga yung aso, hindi kakainin yun. Kasi nga, naaamoy ng aso or ng mga hayop yung mga pagkain na pwede lang kainin, no? Ngayon, pag hindi nilalangaw, hindi inuud. Ay, hindi inuud to. Kasi pati yung uod, takot. Takot kainin. Pare-pareho. Verse 2. It's the noise of a whip and the noise of rattling wheels, of galloping horses,
of clattering chariots. Naging normal na sa sistema ng buhay ng tao ang mga kasinungalingan at ang pagnanakaw sa kapwa-tao. Araw-araw. Horsemen charged with bright sword and glittering spear. There's a multitude of slain, a great number of bodies, countless corpses. They stumble over the corpses. Madami ng biktima. Kaya nga nakalagay, great number of bodies, countless corpses. They stumble over the corpses. Itong mundo na to, ang dami ng biktima. Kahit sa ospital, mahal ang bayad sa ospital, mamamatay na yung tao, hindi tatanggapin sa ospital. Dahil business, pinapairal ang pera. Business, walang awa, no mercy. Pag may pera lang sa katutulungan. Pag walang pera, wala. Kahit ang mga mahihirap, gusto nilang tumikit sa mayayaman din. Pag wala kang pera, hindi rin sa'yo titikit ng mahirap. Kasi gusto nila mayaman. Kaya magpapalakas sila ngayon sa mga mayayaman. Para maambunan sila ng pera ng mga mayayaman. Ganun ang nangyayari sa mundo. Kahit yung mga judge, yung mga tao na nag-execute ng law, yung mga gumagawa ng law, iba yung nag-execute, iba tsaka yung gumagawa ng law, tsaka yung nagja-judge, pare-pareho. Magkakakuntsaba, scheming, conspiring. Yung mga politicians, no, kakuntsaba niya mga pulis, kakuntsaba ng mga pulis, mga magnanakaw, din kilala nila, magkakakilala, alam niyo yun. Magkakakilala sila. Yung mga adik, kakilala nila yung mga pulis, magkakakilala kung sino yung source. Ano pa? Yung sa casino, puro mga computer na doon. Nagkakasino pa ba kayo? Hindi kayo mananalo doon. Computer eh. Nilaloko lang kayo. Nagpapaloko naman kayo. Ha? Computer ang kalaban mo ron eh. Nasa system na yun ng computer. Matatalo mo ba yung computer? Nanloloko. Lies. Deceit. Kung sa peryahan nga may lokohan, yung mga magic, kakalokohan, doon pa kaya sa computerize na malakihan ng kumpanya. Verse 4. Because of the multitude of harlotries of the seductive harlot, the mistress of sorceries, who sells nations through her harlotries and families through her sorceries. Harlotries, ibig sabihin, unfaithfulness, spiritual unfaithfulness. Dahil sa sobrang dami ng kasalanan ng mga tao, nanghihikayat pa ng ibang tao para magkaroon ng kasalanan. Dumadami tuloy lalo. Nag-e-entice.
ina-advertise pa sa internet, di ba? O sumali kayo dito sa casino, online. Ini-entice pa. Para sa pera. Binibenta lahat. Pati ang dignidad, integrity, binibenta. Pati yung mga lahat ng kayang ibenta, binibenta para pagkakitaan. Tao, binibenta para pagkakitaan. Pag na-aksidente yung tao, yung internal organs naman ang pagkakakitaan. Kaya kung kayo ay isang donor, nakalagay sa lisensya nyo ba, donor ba kayo? Sasabihin niyo hindi, pagpatay na ako, para makinabang ng katawan ko, pagpatay na ako. Hindi pwede yon kasi i-harvest ang mga internal organs habang buhay ka pa. Kasi pag batay ka na, i-harvest yon, hindi na yun mapapakinabangan. O diba kasi nungalingan yung sinasabi ng iba, hindi, pag patay ka na, para may makinabang ng katawan mo. So ngayon, nag-imbento sila, ikaw ay isang brain dead na. Brain dead na ba? Oo, brain dead na, wala nang pag-asa yan. O sige, i-harvest na natin habang humihinga pa. O humihinga eh. Hindi mo pwedeng i-harvest ang isang ang mga internal organs kapag hindi na humihinga. Mabubulok na eh. Ha? Tapos ngayon, ikaw, ibibigay mo lang yan. Pero yung ospital, anong gagawin? Ibibenta. Kumita yung ospital. Kumita yung doktor. Kaya nga yung mga nasa medical field, malalaki ang kanilang sweldo. Malalaki ang kanilang mga kinikita dahil malaki ang bayad, hinihinging kabayaran para sa mga taong nagkakasakit. Kaya kung kayo ay isang donor, tanggalin nyo na. Yun pa ang magiging mitya ng buhay nyo. Gusto mong makatulong, pero ibang mga tao, ititwist yun. Gagamitin ka. In one way or the other. Kung mangyari man yun, deserve mo rin. Dahil makasalanan ka rin. Ganun yun. Ganun umiikot ang mundo. Dahil makasalanan tayo. So, paano gagawin natin? Hingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. Magpapakumbaba tayo. Laging pagpapakumbaba. Humble ourselves before our Father. Lumapit tayo kay Jesus Christ para malinis tayo ng dugo ni Jesus Christ. Para matanggap tayo ng tatay natin. Dahil si Jesus Christ, siya yung sin offering. Siya yung high priest na lumalapit kay Almighty Father to mediate for us. Walang ibang mediator. Walang ibang nag-i-intercede. Si Jesus Christ lang. So dito sa verse 5, Behold, I am against you, says the Lord of hosts. Sino tong you na sinasabi? Itong Nineveh. Ano yung Nineveh? Itong mundo na to. Ngayon, present day Nineveh. Ang mundo natin. Present day Babylon. Ang mundo natin. So against you, Almighty Father, sa mundo na to. Sa kalakaran ng mundo na to. Sa sistema ng mundo na to. Anong gagawin ni Almighty Father? I will lift your skirts over your face. I will show the nations your nakedness and the kingdoms your shame. Ipapakita ni Almighty Father yung wickedness ng mundo nito. I-uncover ni Almighty Father.
na ang mundo na to, ipapakita sa mga tao na ang mundo na to ay masisira. Ang mundo na to, ang mga bagay sa mundo na to, na mga ini-enjoy ng mga tao ay baliwala. Mga peke, unprofitable. Hindi real treasure. Temporary lang ang nasa mundo na to. Fleeting. Verse 6. I will cast abominable filth upon you, make you vile or despicable, and make you a spectacle. Sabi ni Almighty Father. Paano gagawin itong magiging itahata po ni Almighty Father ang abominable filth sa mundo na to? Sa Revelation chapter 16, yung 7 bowls of the wrath of God, yung first bowl, loathsome sores. Mga sugat-sugat sa katawan. Nagnanana. No? Yung second bowl, the sea turns to blood. Yung third bowl, the waters turn to blood. So yung una, mga nagnanana na sugat na hindi gagaling. So anong pangalawa? Yung dagat, magkukulay pula. Yung pangatlo, yung tubig naman na iniinom. So sa river naman, yung isa sa dagat. Ngayon itong isa, pangatlo sa river naman, yung drinking water. Fourth bowl, men are scorched. So magiging mainit. Yung fourth bowl, no? Fifth bowl, darkness and pain. Walang hope. Puro sakit ang mga tao, nakukuha ng mga tao. Sixth bowl, Euphrates dried up. Walang mainom na, walang drinking water. Pag walang drinking water, kasama na rin doon ang famine, kasama yung mga animals. Walang mainom. Pati mga plants, hindi mamumunga dahil kulang sila sa water. Ano pa? The seventh bowl, the earth utterly shaken. So, lindol na malakas na mahati ang mundo sa tatlo. Hindi yung earth na hati sa tatlo, no? Hindi. Yung maiiba lang yung forma ng land. Magiging tatlo, maghahati-hati. Nakalagay, di ba, sa Book of Revelation, chapter 16. Yun ang nakalagay dito sa Nahum chapter 6. I will cast abominable filth upon you. Di ba, kadumihan yung loathsome stores? Yung sea turns to blood, water turns to blood, men are scorched, darkness and pain, Euphrates river dried up, and the earth utterly shaken. Verse 7, it shall come to pass that all who look upon you will flee from you and say, Nineveh is laid waste. Who will bemoan her? Where shall I seek comforters for you? So darating ang oras o ang panahon na yung mga tao, sasabihin nila na yung mundo na to sira na. Paano nang gagawin natin? Revelation chapter 18. After these things, I saw another angel coming down from heaven. So Revelation chapter 18 and all. Having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Merchants na mga businessmen, mga traders. Verse 4 of Revelation chapter 18, and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues.
For her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. So tayo, hindi tayo dapat makikisali sa mga bagay ng kadumihan ng mundo na to. Ito ibig sabihin ng come out of her, my people. Huwag tayo makisali sa kasalanan ng mundo na to. Dahil pag nakisali tayo sa kasalanan ng mundo na to, kasali rin tayo sa mga mapaparusahan. Kaya nga nakalagay, lest you receive of her plagues. For her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. Render to her just as he rendered to you, and repay her double according to her works in the cup which she has mixed. Mixed cup for her. In the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure give her torment and sorrow. For she says in her heart, I sit as queen, and I am no widow, and will not see sorrow. So itong mundo to ay nagyayabang, no? I sit as queen, and I am no widow, and will not see sorrow. Magiging maayos ako. Itong mundo na to, inaayos to, magiging maganda itong mundo na to. Hindi na to masisira. Kayabangan ng mundo. Ang ibig sabihin nito. Verse 8, therefore, her plagues will come in one day. Death and mourning and famine, and she will be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judges her. So itong mundo ay huhusgahan. Ang dadating na plague, death, mourning, and famine. Kasi mayabang ang mundo na to. Ayaw i-acknowledge si Almighty Father. Ayaw tanggapin si Almighty Father. Gumagawa ang mundo na to ng mga bagay na kadumihan. Hindi ina-acknowledge si Almighty Father. Tinatanggal si Almighty Father sa mundo na to. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, paparusahan niya ang mundo na to. Verse 9 of Revelation chapter 18, the kings of the earth committed fornication and lived luxuriously with her will weep and lament for her when they see the smoke of her burning, standing at a distance for fear of her torment, saying, alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour your judgment has come. Baka sabihin niyo, ba't Babylon yan? Di ba Nineveh tayo? Nineveh ang pinag-usapan natin. Tatanong ninyo. Same ang kasalanan ng Babylon at ng Nineveh, ng Assyria, ng Sodom and Gomorrah. Verse 11 of Revelation chapter 18. And the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys her merchandise anymore. Nasira na ang mga negosyo. Just like 5 years ago, di ba walang negosyo ang mga tao? Mangyayari ulit yun. Merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron wood, every kind of object of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. Binebenta pati ang kaluluwa at ang katawan ng mga tao dito sa mundo. Nawang negosyo para lang sa pera. The fruit that your soul longed for has gone from you, and all the things which are rich and splendid have gone from you, and you shall find them no more at all. The merchants of these things, who became rich by her, will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing. Mag-iiyakan ang mga tao. And saying, alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls. For in 1 hour, such great riches came to nothing. Isang oras lang. Kaya nga si Almighty Father, isang bagsakan lang yung great harvest. Every shipmaster, all who travel by ship, sailors, and as many as trade on the sea, stood at a distance and cried out when they saw the smoke of her burning, saying, what is like this great city? They threw dust on their heads and cried out, weeping and wailing, and saying, alas, alas, a great city, in which all who had ships on the sea became rich by her wealth. For in 1 hour she is made
desolate or barren, or it became a wilderness, itong mundo. Rejoice over her, O heaven, and you, holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. Ipinagtanggol ni Almighty Father ang kanyang mga apostles, ang mga prophets, ang mga tao na nagtitiwala sa kanya. Dahil yung mga apostles, prophets, and the followers of Jesus Christ and the Almighty Father, we are not of this world. Pinipersecute tayo ng mundo na to. Hindi tayo matanggap ng mundo na to. And so God will avenge us. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, Thus with violence the great city Babylon shall be thrown down, and shall not be found any more. The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters shall not be heard in you any more. No craftsman of any craft shall be found in you any more, and the sound of a millstone shall not be heard in you any more. Wala nang mga music. Wala nang mga entertainment. Wala nang celebrate. The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and the bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived. And in her was found the blood of prophets and saints, and of all who were slain on the earth. Bakit nakasabi? In her was found the blood of the prophets and saints. Kasi dito sa mundo na to, pinatay ang mga prophets, ang mga saints, ang mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya nga diba nabanggit dito yung sorcery? Kasi nga, binabanggit dito sa Book of Revelation din. Nagko-corroborate sila. Iisa ang sinasabi. Iba ang author, si Nahum. Iba yung nagsulat, no? Ang author, si Almighty Father, pero binigay niya yung message kay Nahum. Ngayon, ang author ng Book of Revelation, si Almighty Father, ibinigay niya yung message kay John the Evangelist or John the Beloved. Kahit magkaiba, iisa ang author, si Almighty Father. Iba ang prophet, no? Magkaiba na tao. Kaya nga laging binabanggit ang harlotries, sorceries. Verse 8 of Nahum, balik tayo sa Nahum. Are you better than No, Ammon, that was situated by the river, that had the waters around her, whose rampart was the sea, whose wall was the sea? Mas better ka pa ba sa No, Ammon? Sabi sa mundo. Mas better ka pa ba? Kasi itong No, Ammon, nakalagay siya sa Egypt. Yung Egypt, Mediterranean Sea, may Red Sea, na. At saka meron pang Nile River ang Egypt. Kaya sabi dito, are you better than No, Ammon, that was situated by the river or Nile River? At saka marami rong mga canals that had the waters around her, whose rampart was the sea, whose wall was the sea. Kasi dito sa kabilang gilid, ang wall ang dulo ng Egypt ay Red Sea. Doon naman sa bandang itaas niya, ang nakalagay naman sa kanya ay ang Mediterranean Sea. Tapos sa bandang, pakicheck nga yung mapa ng Egypt, sa bandang gitna naman, nandun yung Nile River. Verse 9. Yung rampart pala, ibig sabihin nito ay ano to, yung protection or barricade. Mas matindi pa ba yung barricade mo? Sabi sa mundo na to, mas matindi pa ba yung barricade mo?
Ethiopia and Egypt were her strength, and it was boundless. Verse 9. Kasi kung titignan nyo sa mapa, yung Ethiopia, kadugtong ng Egypt, mababa yun, no? And it was boundless. Dire-diretso siya, solid. Tapos may mga tubigan, ganon. Put and Lubim were your helpers. Put means give, and Lubim means thirsty. Were your helpers. Ang strength ng Ethiopia and Egypt ay ang strength ng No Ammon. Yun ang strength niya, Ethiopian Egypt. Boundless siya kasi nga dire-diretso. Solid yung lupa. Put and Lubim were your helpers. Lubim means dry or parched. Put means, ano naman to, abundance naman to. Were your helpers. So may mga lugar na dapat nandun yung abundance, sa tama na nandun yung abundance. May lugar naman na dry land, nandun tama yung lugar na dry. Kaya nga nakalagay dito, Put and Lubim were your helpers. Nasa tamang kinalalagyan, ibig sabihin. Kaya were your helpers. Verse 10. Yet she was carried away. She went into captivity. Yung Egypt at Ethiopia, kahit na malakas siya, solid yung lupa niya, naging, ano siya, barren and wasteland. Bakit naging barren and wasteland? Yung No Ammon, napapaligiran siya ng mga tubig, pati yung Egypt and Ethiopia, strength niya, solid yung lugar na yon. Pero, she was carried away and went into captivity. Naging prisoner. Hindi nag-advance yung economy ng lugar na yon. So, kung check nyo yung lugar na yon, high inflation, foreign currency shortages, and a large public debt. At saka, anong ginagawa ng mga lugar na yun ngayon? Sumusunod lang sila sa utos kung ano ang ng isang mayamang bansa. Sinusunod lang nila. Follower sila, hindi sila leader. Kaya ibig sabihin itong, yet she was carried away, she went into captivity. Prisoner siya ng mayayamang lugar. Her young children also were dashed to pieces. Apektado pati na ang mga tao na nakatira doon. At the head of every street, they cast lots for her honorable men, and all her great men were bound in chains. So, na-enslave ang mga tao doon. Bakit? Because of high inflation, foreign currency shortages, large public debt. Kaya, follower lang siya. Magiging mas angat pa ba doon ang mundo na to? Tinatanong dito ni Almighty Father. Are you better than No Ammon? Hindi, pantay-pantay lang. Anong mangyayari? Sabi dito sa verse 11, you also will be drunk. You will be hidden. Kagaya ng No Ammon. Kagaya ng Egypt and Ethiopia. Masisira rin ang lugar mo. You also will seek refuge from the enemy. Magtatago ka din. Mangangailangan ka rin, mundo. Ibig sabihin ito, mangangailangan ka rin. Gaya ng Egypt at Ethiopia. Na nangangailangan, ikaw, mangangailangan ka rin, mundo. Kaya wag kang mayabang. Dahil mako-confuse ka rin. Bakit mako-confuse ang mundo na to? Hindi nila kinukuha ang wisdom ni Almighty Father. Hindi nila sinisik ang guidance ni Almighty Father. Kaya ito ang mangyayari sa mundo na to. Verse 12, all your strongholds are fig trees with ripened figs. Lahat ng iyong mga pinanghahawakan, ang iyong pinagyayabang, para silang mga fig trees with
ripened figs. Ano yung pinagyayabang ng mundo na to? Madaling masira ang mundo na to. Kayang sirain ni Almighty Father sa isang iglap lang. If they are shaken, they fall into the mouth of the eater. Madaling madurog. Madaling kainin. Kaya inihalin tulad sa fig tree with ripened figs. Kasi yung ripened figs, yung hinog na fig na fruit, pag niyug-yug yung puno, mabilis na mahulog yung bunga. Diretso sa bibig ng kakain. Ganon kabilis sirain ang mundo na to. Pero hindi pa nga yung ginagawa ni Almighty Father. Iniintay pa niya yung kanyang mga anak na bumalik sa kanya. Verse 13. Surely your people in your midst are women. O baka sabihin nyo, tinan mo, puro babae pala nasa mundo. Hindi. Ibig sabihin itong surely your people in your midst are women, parang mga babae. Ano ba yung babae? Physically weak. Totoo naman, di ba, na physically weak ang mga babae. Mas mahina ang mga babae physically kumpara sa mga lalaki. Kaya nga sinasabi dito sa verse 13, surely your people in your midst are women. Huwag tayong magpakalokohan, hindi. Pantay ang babae sa lalaki sa pagdating sa palakasan. Hindi. Idaan nyo sa wrestling. Di ba talo ang babae? Oh. Kaya nga sinasabi, surely the people in your midst are women. Kasi mas mahina. Mahina ang mga tao mo. Parang mga babae. Ibig sabihin nito. Baka sabihin nyo, hindi tanggap na lahat sa society, mga babae, lahat ng trabaho. O, pwede ba maging power lineman ng babae? Lumberjack, pwede ba yung babae? High-rise window washer, deep sea welder, sewer worker, pwede ba yung babae doon? Ay, kaya. O di sige, ipadala nyo yung mga babae doon. Electrician, umakit sa mga, sa mga poste, kaya ba ng babae yun? Kaya, sige, paakitin nyo nun. Ipalit na yung mga babae. Yung nangunguha ng oil sa gitna ng dagat, kaya ba ng mga babae yun? Ipadala nyo yung mga babae doon. Yung mga ng mga naguhuli ng isda. Di ba, ang lalaki ng mga nakikita niyo ba sa sa documentaries, yung paghuhuli ng mga fish, ng mga malalaki, kaya ba ng babae yun? Maghihila ng mga malalaking net? Oh, sige, yung mga babae ang magpadala doon, anong mangyayari? Ay, hindi, masakit ang tiyan ko, gagano yung mga babae. Diba? Maging sa totoo tayo, yung hindi, kaya ng mga babae yun. Sige, padala niyo mga babae. Sa quarry worker, pwede ba yung mga babae doon? Pwede sa opisina, pero yung sa labas na magtitibag sila ng bato, kaya ba naman? Sige, ipadala ninyo. Ha? Mason, kaya ba ng mga babae yun? Stone mason, magpupuk yung isang malaking bato, pupukpukin niya ng ganon? O kaya ba niyang buhatin yun? Yung yung pangdurog ng bato? Kaya nga sabi dito, surely your people in your midst are women. Mahihina. The gates of your land are wide open for enemies. Fire shall devour the bars of your gates. Ibig sabihin ito, madali kang sirain. Anyone can destroy this world. Madali naman talaga disirain ng mundo, di ba? Hindi lang ginagawa ng mga tao dahil pinapakinabangan nila ang mundo na to. Pero anong gagawin ni Almighty Father? Itong mundo na to, pinagyayabang ng mga tao. Itong mundo na to, lilinisin ni Almighty Father. It will become a wasteland. Verse 14, draw your water for the siege. Fortify strongholds, go into the clay and tread the mortar.
Make strong the brick kiln. There the fire will devour you, the sword will cut you off, it will eat you up like a locust. Make yourself many like the locust. Make yourself many like the swarming locusts. Kumuha ka ng tubig para mapalibutan ka. Patagalin mo or palakasin mo ang iyong fortress. Go into the clay and tread the mortar. Make strong the brick kiln. Patibayin mo ang iyong kinalalagyan. Pero kahit na patibayin mo kung anumang meron ka, ano sasabi ni Almighty Father? The fire will devour you, the sword will cut you off, it will eat you up like a locust. Make yourself many like the locust. Make yourself many like the swarming locust, para ka magiging balang. Kakainin ka para kang kakainin ng balang dahil mauubusan ka. Dahil pag yung balang sumugod sa isang plantation, ubos. Durog. Verse 16. You have multiplied your merchants more than the stars of heaven. Merchants, no? Mga business people, traders, sellers, vendors, na mga nag-generate ng income. Napakadami mong merchant. Itong mundo na to. Ang daming negosyo, economy, no? Ekonomiya ng mundo na to. Anong magagawin? The locust plunders and flies away. Kakainin ng locust lahat at lilipad palayo. Nanakawin, masisira, dudurogin. Yung mga inipon mo, kahit marami kang kayamanan dahil maraming merchant ang mundo na to, sagana sa mga kung ano-ano mga resources, anong gagawin? The locust plunders and flies away. Sisirain. Verse 17. The commanders are like swarming locusts. Ano yung commanders? The leaders of the land. Para silang mga swarming locusts. And your generals are like great grasshoppers. Kain ng kain. Yung locust, kain ng kain, swapang. Yung mga commander, yung mga leader mo. Religious leader, politicians, business people, lahat na. Swarming locust, swapang, greedy. And your generals like great grasshoppers. Ano yung generals? Ito yung mga taong skilled people na magaling sa mga pagpaplano. Great grasshoppers, kumakain din, swapang din. Which camp in the hedges on a cold day, when the sun rises, they flee away, and the place where they are is not known. Saan sila ngayon nagtatago? Nagagather sila at nagtatago. Pero pag dumating na ang mga kaguluhan, nagtatakbuhan na. Umaalis. Kanya-kanya na ng pagsibat. Paano ba sibat? Kanya-kanya na ng tago, kanya-kanya na ng ipon, yung iba meron pang mga bunkers, no, na pinapagawa para lang hindi sila mamatay. Pero walang mangyayari sa bunkers na yun. And the place where they are is not known. Hindi sila mahagilap, no, sa kakatago nila. Verse 18, your shepherds slumber. Shepherd, sino naman itong mga shepherd na to? Nag-guide sa mga tao. O King of Assyria, your nobles rest in the dust. Your people are scattered on the mountains and no one gathers them. Nagkakalat yung mga tao, kalat-kalat. E asan yung shepherd? Natutulog. Walang alam. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ano yung shepherd na to? Si shepherd, di ba symbolizes mga religious leaders? Hindi alam. Tulog. Nakapikit. At kahit alam nila ang katotohanan, nagtutulog-tulogan sila, ay nilang malaman ang makita yung totoo.
Kaya yung mga tao ngayon nakakalat sa kung saang lugar. At walang nag-gather, walang nag-aaluga sa kanila, walang nagpoprotekta sa mga tao. Pati yung mga noble people. Tamad. Bakit sinabing tamad? Baka sabihin nyo, tamad din nagtatrabaho. Kay Almighty Father, kahit magtrabaho ka dito sa mundo, kahit doktor ka pa, kahit teacher ka pa, kahit na presidente ka pa, kahit na ano ang trabaho mo dito sa mundo na to, ang tingin ni Almighty Father sa mga tao na nagtatrabaho sa mundo na to ay tamad. Bakit? Kasi ang mga bagay na kanilang pinagpapaguran, hindi sila makakaipon ng true riches dahil ang real riches dapat store up in heaven. Ngayon, nagpapakapagod ka sa mundo na to, nag-aaral ka sa mundo na to, pagod na pagod ka, pag uwi mo ng bahay, hindi ka na nagpe-pray. Nakapag-ipon ka ba ng kayamanan sa heaven? Hindi. Na hindi mo kilala si Almighty Father, hindi mo kilala si Jesus Christ. Para kay Almighty Father, katamaran niya. Dahil ang totoong trabaho ay yung lalapit tayo kay Almighty Father and we are storing up treasures in heaven. Kaya wag yung sasabihin ng isang tao ay wala naman trabaho yun. Check nyo. Huwag yung mag-judgmental. I-check nyo. Dahil ang tao, ang tingin lang kasi nila yung kung ano yung nakikita nila. Hindi nila nakikita yung spiritual aspect. Mas importante kay Almighty Father, nag-store up tayong treasures in heaven. Mas natutuwa si Almighty Father. Ngayon kung nagpapakahirap ka sa mundo na to, hindi natutuwa si Almighty Father. Kasi ang priority natin si Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, huwag kayong mag-alala kung anong kakainin ninyo, kung anong isusuot ninyo, ipoprovide ko lahat. Akong bahala sa inyo. Ako ang mag-iingat sa iyo, poprotektahan ko kayo, even when you're already old and gray. Pero anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng mga bagay at paraan para sabihin na tayo ay masipag at nakapag-ipon para sa pagtanda, may magagamit kayo. Sorry to say, hindi nyo magagamit sa pagtanda yun, hindi kayo aabot ng pagtanda ninyo. Pero mas importante kay Almighty Father to store up treasures in heaven. Jeremiah ba yan? Jeremiah chapter 48 verse 10. Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully, and cursed is he who keeps back his sword from blood. Hindi nagtatrabaho. Who does the work of the Lord deceitfully. Hindi siya nagtatrabaho dahil yung pagtatrabaho natin, paano ba tayo magtrabaho para kay Almighty Father? Sinusunod natin yung kagustuhan niya. Yun ang pagtatrabaho kay Almighty Father. Ipinapractice natin yung mga natututunan natin sa kanyang mga salita, yung mga teachings ni Jesus Christ. Yun ang trabaho natin. Yun ang totoong pag-iipon ng kayamanan. Yung pagmamahal sa kapwa-tao. Dahil yung mga bagay na pinagpaguran mo rito sa mundo, hindi mo madadala yan.
Kaya tamad ka pa rin sa tingin ni Almighty Father, kahit na buong buhay mo, para kang kao na trabaho ng trabaho. Pero kung hindi mo naman madadala sa heaven yan, baliwala yan. Hindi yan tunay na kayamanan. Kaya hindi ka nagtatrabaho, katamaran yon. Verse 19. Your injury has no healing. This is the last verse of Nahum chapter 3. No? Your injury has no healing. Walang kagamutan yung sugat mo. Your wound is severe, malala. Yung sugat mo. All who hear news of you will clap their hands over you. Lahat na makakarinig ng mga balita tungkol sa'yo ay mag-a-applause sila. No? Mag-a-applaud sila. For upon whom has not your wickedness passed continually? Bakit sila pumabalakpak? Dahil ang galing ng mundo na to sa pagpapalaganap ng wickedness and greediness. Kaya pinapalakpakan siya dahil sa kanyang unrighteousness at ang galing ng mundo na to. Tsaka yung kasalanan ng mundo na to, mahirap nang gumaling. Your injury has no healing. Hindi gumagaling. Wound is severe. Nakalagay rin to sa Jeremiah, no? Ano bang sugat natin? Ano bang wound natin? Ang wound natin, kasalanan. Yun ang sakit natin. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa pinatay ka ng tao, hindi dahil sa nahawa ka ng sakit, kundi ang ating tunay na sugat ay ang kasalanan, hindi gumaling. Nakalagay rin ito sa Jeremiah chapter 30, verses 12 to 17. For thus says the Lord, your affliction is incurable. Dito sa isa, si Nahum, ang kinausap ni Almighty Father na yung sugat natin ay incurable. Dito naman sa Jeremiah, si Almighty Father, kinausap naman niya si Jeremiah, sinabi rin ni Almighty Father kay Jeremiah, your affliction is incurable, your wound is severe. There is no one to plead your cause that you may be bound up. You have no healing medicines. Wala kang gamot. All your lovers have forgotten you. They do not seek you. For I have wounded you with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one. For the multitude of your iniquities, because your sins have increased. Dumami ang kasalanan mo. Why do you cry about your affliction? Your sorrow is incurable. Because of the multitude of your iniquities, because your sins have increased, I have done these things to you. Pinarusahan kita. Dahil sa kasalanan mo, dumami. Ang dami-dami mong kasalanan. Kaya sinugatan kita. Kaya, yung sorrow mo, yung kalungkutan mo, yung sugat mo, hindi yan gagaling. Kasi ako ang sumugat sa'yo. Dumami ang kasalanan mo. Verse 16 of Jeremiah chapter 30. Therefore, all those who devour you shall be devoured, and all your adversaries, every one of them shall go into captivity. Those who plunder you shall become plunder, and all who prey upon you I will make a prey. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion, no one seeks her. So, ang mundo na to, ang pinatungkulan, ang mundo na to, sinugatan ni Almighty Father at wala nang kagalingan. Pero, anong gagawin ni Almighty Father? I-rescue ni Almighty Father ang mundo na to. For I will rescue health to you and heal you of your wounds. Dahil, itong mundo na to, kung ang mundo na to ay gagamutin niya ang sarili niyang sugat, hindi na yung mundo ito magagamot ng kanyang sugat. Sino lang makakapagpagaling sa mundo na to? Si Almighty Father. Paano ang panggagamot ang gagawin ni Almighty Father? Lilinisin. Ano bang ginagawa sa sugat para gumaling? Nililinis, di ba?
Lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Tatanggalin niya yung mga bakterya, yung mga kadumihan, tatanggalin niya. Yung nagko-cause ng bakterya, kaya dumadami, sino yung tatanggalin niya? Yung mga tao na nagpapalaganap ng bakterya, ng kadumihan, ng wickedness, ng kasalanan, tatanggalin ni Almighty Father. I-renovate ang mundo na to. Dahil sa ang mundo na to, punong-puno ng kasalanan. Si Almighty Father lang ang makakagawa ng pagpapagaling sa mundo na to. Dahil ang mundo na to mismo, gagamutin niya ang sarili niya, or ang mga tao na nakatira dito, gagamutin ang mundo na to. Hindi. Dahil ang mga tao ay makasalanan. Paano niya gagamutin ang mundo na to kung ang tao mismo ay makasalanan na nakatira dito sa mundo na to? Ayaw sumunod kay Almighty Father, ay kilalanin si Jesus Christ. Kung sino-sino ang tinatawag ng mga pangalan na gusto nilang sambahin. Pera, sinasamba. Tao, sinasamba. Kung ano-ano ang binibenta, lahat na lang binibenta. Lahat may kabayaran. Dito sa mundo na to, puro pera ang kabayaran. Fame, wealth, and power. Tatanggalin ni Almighty Father, lilinisin niya ang mundo na to. At ang mundo na to ay magiging inheritance ng kanyang mga anak. Birthright, part ng inheritance. Dahil na mahal ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin. Huwag na natin antayin pa. Maranasan natin yung pain and suffering. Dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Ang importante, babalik tayo sa tatay natin at nakabalik tayo sa tatay natin. Yun ang pinaka-importante. At makakabalik tayo sa tatay natin by acknowledging Jesus Christ. Si Jesus Christ ang high priest. Siya na ang sin offering. Siya na yung drink offering, grain offering, burnt offering. At si Jesus Christ yung nagsusulat ng name natin sa Lamb's Book of Life. Wala nang iba. Dahil yun sa pagmamahal ng Almighty Father, kaya gusto niya tayong i-save. Kaya pinadala si Jesus Christ. All for His love for His children. Kanyang mga creations. Tayo na hiningahan ni Almighty Father. Binigyan tayo ng hininga ni Almighty Father. Na kaya tayo humihinga ngayon. Lahat galing kay Almighty Father ng mga magagandang bagay. Kaya pasalamatan natin yung tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.